Hello, ako si Irvin J. Manalo at ang channel na to ay bago lang. Ito ay tinatawag na The Post Project. So, ano bang dahilan kung bakit ko ginawa tong channel na to? Ginawa ko tong channel na to dahil gusto kong i-document yung mga mangyayari sa buhay ko. Itong day na to ay medyo parang kailangan kong i-remember by kasi ito yung day before before ipasa ko yung resignation letter ko. So bukas bala ko na siyang ipasa. So ayun, medyo may excitement na may fear. Parang yung fear ay good fear na parang dahil excited ako sa uncertainty ng buhay. Kaya explain ko na lang rin kung bakit yun ang title ng aking channel name. The Post Project kasi parang kailangan ko munang huminga sa takbo ng buhay ko, sa routine ko. Kailangan ko munang isip-isip kung ano ba yung career path ang kailangan ko, kung anong hindi sa kailangan, sa gustong hakin. Kasi 33 na ako, hindi ko alam kung masasabing midlife crisis ba yun. Hindi ko alam kung anong average pa ng ng tao, kaya hindi ko alam kung midlife ba yun o quarter life. Pero yun, parang ang point ko lang is parang may crisis ako sa buhay ko na pakiramdam ko na stuck ako sa comfort zone ko, na yun ang gusto kong matanggal. Kasi pag nasa comfort zone mo ikaw, paano ba i-explain to? Pakiramdam mo sa sarili mo hindi ka nag-grow. So, yun. Hungry ako ngayon for growth. Parang gusto kong i-maximize yung potential ko. Gusto kong magkaroon ng idea kung hanggang saan ba talaga ako. Yun, nandun ako sa part ng buhay ko na yun. At props sa misis ko kasi siya support system ko ngayon. Swerte ako sa misis ko dahil naniniwala siya sa vision ko. Naniniwala siya sa kaya kong ibigay. Kahit na siyempre, unemployment nakakatakot yun. Sino bang di matatakot nun? Lalo na pagka ang bread and butter nyo ay kunyari ako, dahil yung salary ko monthly, siyempre malaking chunk ang mawawala sa amin. Pero misis ko hindi natatakot. Alam niya, kilala niya ako, hindi siya natatakot. Kaya swerte ako sa support system ko na yun Ewan ko, siguro dahil alam niya kung paano ako mag-isip, naniniwala siya sa vision ko, naniniwala siya sa kumpiyansa ko sa sarili ko. Kaya thankful ako doon. Ngayon, siya ngayon ang magiging support ko. At syempre, hindi ko siya i-let down. So, explain ko nga bakit The Post Project yung title nitong channel name ko. Kasi sinulat ko ito. Bakit nga ba ganun? Bakit yun ang napili ko? May mga naisip ako Meron pang ang pinagpipilian ko imbis na The Post Project, Beyond Boundaries. Ayun, yung dalawa sila. Pero mas pakiramdam ko mas appropriate yung The Post Project. Kasi bakit ba? Tingin ko kailangan ko munang huminto yung purposeful na pag-post sa buhay para ma-reassess ko kung saan ba ako magaling, saan ba ako dadali ng may idea naman ako kung anong skills ko sa skill set ko, tsaka ako kasi yung klase ng tao na hungry for knowledge minsan may makapukaw lang ng interest ko, ino-overthink ko na parang gusto kong matutunan kagad, na gusto kong maging expert kagad dun sa bagay na yun.
para sa akin, strength ko yun. Parang eager ako to learn lagi. Ito pa, bakit nga ba? Bakit the post project? Parang, ano, para makapag-reflect sa buhay. Na, kasi, syempre, yung makakapag-reflect sa traditional work na parang, baka hindi na para sa akin yun. Baka hindi na ako nag-grow dun sa ganong, hindi naman siguro applicable sa lahat yung nararamdaman ko, no? Pero siguro dahil sa personality ko at ito ako, kailangan ko nga ng purposeful pause at mag-reassess ng mga bagay-bagay. So, ayun, ang purpose nitong channel na to ay i-document lang kung anong mga mangyayari sa akin. Kung ako ba ay magsasucceed, kung ako ba ay hindi magsasucceed, pero tingin ko part yun ng journey. Ngayon, tingin ko, dahil pinili kong mag-resign, mapupunta ako sa part ng buhay ko na low ako. Nandun syempre. Kailangan natin mabuhay. Syempre, kailangan natin ng pera para mag-get by sa buhay, di ba? O yun. Pero dahil nga sa support system ko, syempre, may option ako, may choice ako para gawin to. At maganda lang sa amin, dahil nga, ewan ko, siguro dahil millennial mentality na yata yun, na hindi pa ready mag-anak, 33 na ako, 31 yung misis ko. Ewan ko, nabe-break ko yung tradition ng pag-aanak, ewan ko, ba't gano'n? Bakit nga ba The Post Project, itong channel name ko? Siguro ang pag-post ay sign na, sabi ko nga kanina, nire-reassess mo yung mga nangyayari sa'yo, no? Parang pagka-post mo, magkakaroon ka ng overview kung ano yung bigger picture. Siyempre, nangyari, baka may new interests palang o kaya new skill na pwede kang matutunan. Yun, makakapag ka, hindi ka tali sa 8 to 5 job mo, pwede mo siyang mabigyan ng time. Yun yung benefit ng pag-post. Sa pag-post mo, pwede kang mag-shift into new direction. Ako, registered electrical engineer, licensed ako. Pero hindi ko siya totally pinapractice yung talaga linya ko na sa pagiging electrical. Siguro in a broad sense ng engineering, oo. Kasi ang work ko ay project management eh. Yan. Gumaling ako sa write-up. Yun ang naging skill ko. Isa sa mga skills ko. Yan. Doon ako na-expose. Yun ang ko. Mas mas magaling ako sa written English kaysa sa yung spoken. Yan. Medyo pagka-spoken kasi medyo ka. Parang kailangan ko maghanap ng tamang term na appropriate para dun sa kunyari sa setting, sa communication setting yan. Parang hindi ako ganun ka-articulate pa, pero syempre repetition is key to success. Kung araw-arawin mo, di madali mong matututunan. Yun naman ang mindset ko sa bagay-bagay. Pagka meron kang hindi masyadong alam mo sa sarili mong weak ka sa bagay na yun, araw-arawin mo. Aralin. Practicein mo. Gagaling gano'n. Bigyan mo lang sarili mo ng months. Paano pa kung years, di ba? Kung years mo siyang practice yun. Yan ang mindset ko sa bagay-bagay. At kung nga ba nasabi yun, sige. Pero talon muna tayo. Bakit nga ba? Sana itong journey ko na to sa pagdo-document ko makita ko yung growth ko. Yun ang purpose nito, makita ko yung growth ko as a person. Growth ko with my loved one niya, yung misis ko nga. Sana makita ko kung sa pag nagbalik tanaw ako siguro 3 years from now, ako'y better version ng self ko compared to who I am today. Ayun. So, sana maging relatable to sa iba. Hindi lang
at mag-resonate kayo dito sa maging journey ko. Hindi ko alam kung anong tatakbuhin nitong channel na to. Basta ako, mindset ko lang ngayon ay ano, ah i-document lang. At masaya akong mag-document. Para sa sarili ko to, para hindi para sa at baka malay mo makapag-open up ng bagong opportunity. Sana. Pero hindi natin alam. Makikita na lang natin pagka nag-play out ng mga bagay-bagay. So yun, salamat kung nag-stay ka man ng at nasaya ko oras mo. Salamat, malaking bagay na sa akin yun. At kung may makita akong views kahit ko konti, syempre wala startup. At di ko na inaasahan na na magkakaroon ng view to. Pero upload ko lang siguro to. Yun lang. Para nakikita ko milestones ko sa buhay. So yun. Hanggang dito na lang. Sorry kung sayang ko oras mo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, sa susunod na upload ko. Hindi ko alam kung maging consistent ako. Depende pa. Kasi syempre magiging busy ako sa pag-iisip. Tsaka di ko alam kung makapag-job hunt pero hindi ko, parang wala dun pa yung puso ko eh. Pero depende sa pangangailangan. Baka subukan ko mag-freelance. Gusto ko ngayong gawin ay remote work. Pero kung syempre, kailangan ko tulungan misis ko. Hindi naman ako pabuhat. Ayoko nun. Sapak sa ego ko yun. Pangit yun. Pangit na ugali yun. So, gusto ko ako yung bumubuhat. May ganun akong sa sarili ko na kung magtutulungan kayo ng partner mo, gusto ko hanggat maaari mas nakakatulong ako kasi pagka ganun yung mindset mo, yung partner mo, may influence mo, ganun din magiging mindset niya. Kasi syempre, magkasama kayo sa bahay, pag nag-influencean kayo, no way but up. Sure ako doon. Hanggang doon na lang. Salamat sa panood. Goodbye.